Welcome back po sa Pauka Sports, and just in case hindi mo pa alam, dalawa pong undefeated Filipino boxers natin ang natalo po kahapon. At sabihin ko sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At ang pinakamain na pag-uusapan natin, actually medyo sawa na akong tanongin ito sa mga tao at saka sa mga fans. Bakit ba lagi na lang talo ang Pilipino sa Japan? At ito po ay hindi nasimula na maganda ngayon taong 2025. Pag-usapan po natin ang tatlong laban po sa Japan at yung mga laban sa ibang bansa na hindi rin pinalad ang mga Pilipino. Napapag-iwanan na ba talaga tayo? At ang tanong ko, hindi na ba magaling ang mga Pilipino sa boxing or meron lang talagang problema na hindi natin magawa ng paraan? Ano kaya ito? Pag-usapan po natin at please, I would like to read your comment kasi importante po sa akin ang mga boxing fans kung ano po yung masasabi nila dito. And let me know what your suggestion kung paano natin i-improve ang boxing dito sa Pilipinas dahil ikaw, ako, no? We're all a part of the boxing community and gusto natin makakita na umangat ulit ang boxing dito sa Pilipinas at ang Pilipino sa buong mundo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Ako po si Pao Saludong, Pauka Sports. Halos araw-araw meron akong discussion content sa boxing because I really want to flip boxing dito sa Pilipinas, but I also want to provide you with real talk at saka yung honest opinion. Our goal here is para tuloy-tuloy yung usapan sa boxing dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Siyempre, priority natin ng Filipino. But this the start of January, hindi po masyado maganda, no? Kung hindi nyo pa alam, ay natalo po si Mike Plania kay Omar Trinidad sa Amerika, sa California. And that was supposed to be a return of Mike Plania sa contention. Ano? At kung hindi nyo pa rin alam, hindi ko lang napanood. Pero si Carlo Bacaro po, isa pong undefeated Filipino boxer natin, natalo din sa Armenia, no, sa IBA Pro, no. Isa pang usapan nito na medyo kailangan kong alamin, magtatanong-tanong lang ako. Just need to make sure that my schedule is there. Dami kasing nangyayari sa sports. Itong IBA, ano ba to? Real Pro, IBA Pro kasi nakikita ko sa BoxRec nakasulat na rin yung IBA Pro ngayon. Okay? At syempre, ang pinaka pag-usapan natin yung Japan boxing at bakit ba parang ang hirap manalo dyan. Although, just so you know, last month naman may panalo naman tayo in such a good way, no, to end the year. Yung panalo po ni Kenneth Luber at saka ni Gio Santissima. So congratulations ulit sa kanila kasi it's a rarity na nananalo tayo sa Japan, di ba? And itong 2025, we didn't start good. At least as far as I know, meron pong boxing event na nangyari sa Japan. 3 pong Pilipino ang lumaban. Si Michael Kasama na TKO in the round number 9. Isang magaling na boxingero din. Si Alvin Kamike. Ito, napaka-kondisyon na to. Kilala ko tong Amoy Boxing Promotions dito sa Pilipinas. Talagang yung mga boxers nito kondisyon lagi. Pero hindi rin pinalad sa Japan. At ang pinakamasakit, hindi lang isang undefeated boxer natin nawala. So meron tayong potential contender na si Mike Plania na hindi pinalad, si Carlo Bacaro, at ngayon si Lawrence Dumamag na isa rin sa, actually, isa sa paborito kong boxer ito si Lawrence Dumamag. Kung hindi nyo pa kilala, ito yung kay Mike Plania. Pakita ko lang sa inyo sandali. Ito yung pagkatalo ni Mike Plania kay Omar Trinidad at ito po si Lawrence Dumamag. Actually, ang lakas nito. Ang galing-galing nito sa local boxing scene. Pero pagdating sa Japan, ay kinulang na naman tayo. Ano bang nangyayari? Bakit ba ganun tayo? Actually, hindi yan ang gusto kong pag-usapan ngayon. It seems like kasi mga Filipino boxing fans, talagang ang sinasabi niya, sir, kulang tayo sa training, mahina na strategy natin, mahina yung coaching natin, yung mga boxer natin kulang sa stamina. Parang lagi-lagi na lang yan ang usapan na yan. I will present to you with a new idea and opinion that I think would improve the boxing scene dito sa Pilipinas. At the same time, it could resolve the issue of our Filipino fighters fighting abroad. So, minsan naisip ko na hindi kaya Philippines in the Philippines maybe is holding our boxer in the lower standards. When I say about that is that
yung 9-0 natin or 10-0 natin, it's not the same as the 10-0 sa Japan. Kumbaga, yung 10-0 nila, magaling na yung 10-0 natin, baka hindi pa ganun kagaling because of the fights that's happening in the Philippines. I know that the Filipinos high caliber. However, it seems like marami sa atin or ilan sa atin yung mga boxers natin, we thought na ready na sila kasi ang ganda ng record nila. But unfortunately, they're not yet ready. It's not the question of the training. It's not the question kung kaya na. It's the question of kung ready na ba talaga itong boxer na ito na isabak dito sa boxer na parehong level. Kasi parang ang ibig sabihin ko, yung akala mong 10-0 na Filipino boxer, yung totoo niyan, hindi pa talaga siya handa doon sa 10-0 ng Japan. When I'm saying that, and with all due respect, because I know that boxing is business and you need to get to 10-0 to get invited. However, yung mga level of opponents or yung quality of opponents ng 10-0 sa Pilipinas, hindi kasing ganda ng 10-0 nung Japan. Sa tingin ko, yun ang kailangang magbago. We need to have more competitive fights in order for us to really find out if the boxer is a truly quality boxer or ang manager lang magaling. I mean, just the real talk. Yan yung isa sa tingin ko pwedeng magbago para naman hindi natin kailangan papuntahin sa ibang bansa ikaagad kung hindi ready. Again, as I'm talking as a boxing fan, pero as a boxer, syempre, at saka sa promoter, manager, naintindihan ko dahil lugi talaga dito sa Pilipinas. Pero ano rin na rin natin yan kasalanan na rin natin dahil sinasanay natin na hindi kumita dito sa Pilipinas and mag-promote tayo. Talagang ayaw natin magpatikit, ayaw natin kumita. Or hindi naman sa ayaw natin kumita, don't get me wrong, baguhin ko lang yun hindi tayo kumikita. Kaya ganun talaga. But I think yun yung nakikita ko ngayon. It's not because mahina tayo, malakas ang mga Filipino. No, it's because probably it's a mismatch in terms of readiness of the boxer because the records, although may sabihan tayo na numbers don't lie, pero it seems like it's lying because maybe that 10-0 is not supposed to be 10-0, maybe it's just supposed to be 5-0. Kaya hindi pa siya handa dun sa ganun. Biruin mo, yung nakakalaban natin dun, mas mababa record sa Japan, lagi tayong talo. So, think of it like that. So, just a different, kumbaga, kakaibang idea lang na binibigay ko. I'm sure may mapapakamot na manager, trainer, box. Pero, sa buong mundo ngayon, with the emergence of Turkey El-Sheikh, yung Riyadh season, nagiging uso na yung mga talagang labanan. Sa Pilipinas, yung blow-by-blow promotions, labanan talaga Kumbaga, pag nanalo ka dyan, alam mo na may tigas ka talaga, no? And I think the world stage, kasi ito rin yung naging problema ng boxing kaya bumaba. At sobrang daming nag-iiwasan, sobrang daming nagpapabango ng record na undefeated masyadong maganda, mababago na. Dapat baguhin na. Sabi nga ni Turkey, gagawin niyang UFC style na hindi yung record ang importante. Ang importante kung magaling talaga at maganda yung laban. And I think that direction should be the direction talaga na makita natin kasi mas maganda ito sa fans, mas maganda ito sa sports kasi mas maganda yung mga laban at magkakaalaman talaga, hindi lang dahil sa record. Unfortunately, hindi ko alam kung mababago yan. But it is what it is right now in boxing. And I truly believe na Philippines is still one of the best. Ang kailangan lang siguro tuloy-tuloy lang laban. With regards to the culture of growing up or revamping or pataasin yung career ng boxing, I don't know, it's gonna change because boxing is business. But I think I come to realize that baka nga ganon. Baka yung record is, yung quality of standards natin is different now sa Japan specifically. Kaya lagi tayong talo. What do you think, guys? Let me know sa comment section.